Sa pagpili ng motor, isa sa mga wise decision is yung something na category that will age well or yung timeless yung design. At the same time, dapat matipid sa gasolina. Kaya naman, bumenta ng sobra itong Yamaha Mio Fazio noong una nating in-review last year. Ngayong taon, nakakatuwa kasi napakadami ng dumating na units. So, yung mga nag-aabang-abang, mas malaki na yung chance na makakuha na kayo ngayong taon ng sarili nyong unit. Silipin natin ngayong araw kung bakit nga ba sobrang patok ng Yamaha Mio Fazio. Tara! Take a look at this motorcycle, netizens. Napaka-timeless niya. This one will age well. Pag sinabi ko age well, siyempre pag bibili tayo ng motorsiklo and if you're planning na gamitin ito sa mahabang panahon for years and years to come, siyempre gusto mo yung hindi basta-basta maa-out of style. And wala yata tayong maraming option para gawin yon, kundi go for the classic or retro-looking bike. Pero ang motorsiklo na ito, kahit mukhang luma or mukhang retro-looking bike, napakarami niyang future-proof specifications. Let's talk first about the aesthetic or yung design niya, netizens. Itong dibdib na part niya, netizens, kung makikita nyo, parang compact na compact, diba? Yung mga turn signals naman niya, meron siyang parang smoke effect dito sa pinaka-gitna. Yung parang kapag nagmo-moist yung helmet natin, yung salamin, ayan, dito sa gitna, meron siyang gang effect. And then, yung oval shape naman niya, parang sa mga diamante. Kahit simple lang siyang tignan, napaka-elegante ng mga small details niya. Tapos, may Yamaha badge dito sa gitna. And then, may Fazio badge din dito. Itong gitnang part is on the matte side naman. This one is color red and ang ganda ng pagka-red niya, netizens. It's glossy red. Kung makikita nyo, sobrang kinis ng kanyang paint job and mas titingkad pa to kapag pinaceramic coating natin. Now, on the headlight part naman, it's all LED 9. Kung makikita nyo, naka-split LED na rin siya. Kaya hindi to nakakasilaw kahit makasalubong natin. Maganda rin yung placement kasi naan dito. So, kapag lumiko ka, sabay. Yung mga nandito kasi na headlight, kapag niliko mo na yung buong motor, doon mo lang makikita yung kalsada. Pero dahil ito, nandito sa manibela yung headlight, once na lumiko ka, kita mo na agad yung susunod na kalsada. And hindi lang siya basta functional, napakaganda rin niyang tignan, netizens. For its category, it's really one of the most good-looking bikes na nakita natin. Lalong-lalo na kung gagamitin mo to for everyday commute, sigurado head turner to. Dito naman sa kanyang ibabang parts sa may bandang gulong, the fender also have a really good quality plastic ng fairings niya. It is somehow flexible, so no worries na mag-shatter to into pieces kapag ka nabangga. Good plastic yung ginamit nila dito, kaya maaasahan talaga natin kahit na hindi natin masasabi yung aksidente, di ba? Meron din siya ditong napaka-neat na design to keep this cable para sa speedometer intact dito sa place nito. Meron siya ditong very neat design lang na bakal. And then extended din hanggang dito yung kanyang mudguard. So may fender pa siya nakatago. Bukod dito sa red na nakikita nyo, meron din siyang fender dito na nakatago. So manggagawa niyan, kapag ka medyo maputik or maulan yung ating mga dinadaanan, hindi siya basta-basta tatalsik kung saan-saan. In fact, hindi masyado nga matatalsikan even itong loob ng ating araro dito sa ating motorsiklo. Also have now, though hindi pa to ABS, naka-single hydraulic disc tayo sa unahan with single pot caliper and naka-telescopic port tayo na suspension. When it comes naman sa size ng gulong, dito sa unahan meron tayong 110 by 70 by 12. We have 12 inches wheels and ito yung talagang mga perfect para sa mga ganitong category ng motorsiklo. Ang maganda sa kanya, netizens, is Dunlop tires, yung kanyang stock tires. At the same time, tubeless na po ito. So Dunlop, kilala naman natin yan pagdating sa durability and pagdating sa magiging makapit sa kalsada. It's really something na super reliable. So pagdating dito sa front face niya, it's something talaga na different sa mga pangkaraniwan natin nakikita na 125cc sa kalsada. So isa pa sa napansin ko, meron din siya ditong badge na nakalagay is Blue Core Hybrid. So yun nga, dahil Blue Core Hybrid na siya, we can expect na isa ito sa may pinakamatipid sa konsumo ng gasolina. Speaking of gasolina, netizens, meron tayo ditong 5.1 liters sa fuel tank capacity. Actually, for 125cc category, napakalaki na niyan kasi nasa mga 4.2 liters lang yung mga kapatid niya sa Mio categories. Tapos, napakatipid pa nito sa gasolina kasi nga sinabi ko, di ba, Blue Core Hybrid na siya. So, we can expect around 51.6 kilometers per liter na average fuel consumption. Pero dahil nga sa somehow hybrid na technology niya, na I think unti-unti na ini-introduce sa atin even sa mga cars, napakarami na ding hybrid, it can reach up to 75 kilometers per liter. So, it's possible. Abangan nyo na lang kasi hanggang ngayon di pa ako nakapag-test drive ng Yamaha Mio Fazio. So, baka meron mga nakabili na dyan sa inyo, pa-test drive naman para mabigyan ko rin kayo ng honest feedback pagdating naman sa handling and accurate fuel consumption. For the seat storage naman, meron tayo dito ng 17.8 liters. Kaya isa to sa mga bentahe ng mga scooters talaga na meron tayo yung maaasahan na seat storage. So, tetesting ko kung kasya itong aking ID helmet Venom. 3,300 lang. Available din sa Shopee Nedi Shop. Search nyo lang.
Oh, hindi kasha. Baliktarin. Nope, hindi pa rin kasha. Sabi na iba, baliktarin mo kasi ganyanin mo daw. So kasi mayroon siyang parang bukol dito. Kaya mas mamamaximize ko yung space kapag ganon. So this one, mas lalong hindi kasha kapag nakabaliktad. So don't you worry kasi meron naman siyang mga designated hooks dito sa magkabilang gilid. So kapag papasok kayo sa mall, pwede nyo namang isabit na lang dito yung inyong helmet. Lalo na kung dalawa kayo. On the grab bar naman, pagdating sa Pillion Ride Netizens, it is matte finish and napaka-sturdy ng pagkakakabit. So masasabi natin na reliable yet stylish. Actually, simple lang siya pero super compact. Gusto ko yung mga minimalist lang pero alam mo maaasahan. Yun yung madi-describe ko dito sa kanyang grab bar for your Pillion Ride. Sarado natin. And let's talk about the seat. Pagdating sa seat Netizens, kung makikita ninyo, two-toned na yung kanyang seat. Meron tayo dito medyo hindi siya textured pero mas makapit siya yung material for the Pillion Ride to keep them intact dun sa pwesto nila as a passenger. Ngayon, pagdating naman sa driver's seat, it is somehow textured and may mga stitches din tayo dito. Kaya it gives a premium look pagdating sa motorsiklo. Upuan pa lang, di ba? Parang kumbaga sa mga sasakyan, ito yung interior nila eh. Ito yung interior ng motorcycle, yung upuan. Dito tayo uupo eh. So, nandito dapat yung most luxury feels pagdating sa motor. And dahil nga binigyan tayo ng very generous cushion material dito and upholstery, masasabi natin na nasa premium side talaga. Upuan pa lang. So, ang sarap talagang sakyan. Even for your Pillion Ride, very generous din yung upholstery niya. Remember yung sinabi ko sa inyo kanina, Netizens, na mukha lang siyang retro or yung mga uso before, yung mga 80s and 90s na mga scooters. Pero, future-proof na yung kanyang specification. Dito pa lang sa meter panel, Netizens, makikita nyo, fully digital meter panel na siya. Isa ito sa pinaka may futuristic design na motorcycle na nakita ko pagdating sa meter panel. Dahil pa-oblong yung kanyang shape. Meron tayo ditong Yamaha badge. Tapos yung turn signals niya, isa lang yung makikita natin. Medyo may kaliitan lang siya but still digital na po siya. So makikita natin yung speedometer dito. So meron dito tayo ditong assist. Kasi kapag naka-activate yung assist, Netizens, magkakaroon ng torque boost. So from a maximum torque na 9.9 Nm at 5,000 RPM. Kapag naka-on yung assist, magiging 10.6 Nm na to at 4,500 RPM. So maximum power naman nito is 6.2 kilowatts at 6,500 RPM. For the meter panel, Netizens, you have all the information that you need and only one button to worry about. Makikita mo naman dito yung odometer mo, yung fuel gauge, kung empty ka na ba, magbi-blink-blink yung bar niya dyan. And also, makikita mo din dito yung mga trip meters, may orasan, napaka-importante ng orasan. May voltmeter na rin siya. Yan ang pinaka-importante dahil wala na kickstart ng mga motorsiklo nowadays. Pagdating naman sa mga buttons, Netizens, meron tayo ditong stop and start system. Kaya isa to sa nagpapatipid palalo sa gasolina pagdating sa motorsiklo na ito. Ang functionality niya, within 3 to 5 seconds na nakahinto ka, hindi mo tinutwist yung throttle mo or di ka naggagas, mamamatay yung makina para mas makatipid tayo sa gasolina and also sa noise pollution. Nakakatulong din yan. Ang tendency, mas magiging matipid yung fuel consumption natin. We also have a built-in hazard switch and electric start. Dito naman sa kabila, meron tayong high beam, low beam, turn signals, left, right, tapos busina. Pakinggan natin yung busina niya. Wow. When it comes to the handle grips naman, Netizens, is on the regular side. This one, I think it could be better. But for the feels naman, for the handle grips, it really feels good. So, makikita naman natin, it is really functional. Meron din tayong built-in na park brake lock. So, it's really useful. And kagaya ng mga kapatid niya na Mio, hindi ka na mahihirapan. Dahil isang daliri lang, naka-block na yung likuran na gulong, hindi siya nag-e-engage. So, hindi mo na maatrasan yung mga nasa likod kapag traffic. The same time, kapag ka nag-park ka sa mga downhill or uphill positions. So, kahit ang pangalan niya is Yamaha Mio Fazio, dahil nasa utak ko na yung Mio, sumasabay pa rin sa category niya yung mga bulsa na makikita natin dito sa loob na part ng kanyang body. Meron din tayong bulsa dito. Ayan o, very classic looking din. Aangat mo lang tong black na part, mabubuksan mo na siya. Maganda dito, meron pa rin siyang power outlet dito sa loob. Though hindi pa siya USB ready, but still, may power outlet pa rin. Tingnan natin kung kasya yung aking iPhone 14 Pro Max 1TB. Kulit eh. Kaya bas ka. Di kasya, Netizens. Pero siguro ang pinaka magiging solusyon na lang natin dyan, kung meron siyang lusutan dito ng wire or cable, magpapalagay na lang ako dito ng cellphone holder para madala ko pa rin to. O kaya kahit dito sa kabila. Kasi meron siyang bottle holders dito sa kabilang side. Yan. Kasyang-kasya yung phone ko. Very safe and secure yung phone ko. Pero ang kasya lang dito is yung mga mini clean canteen. Siguro kasya dyan yung thirst na bottle. Di ko lang siya dala pero medyo may kaliitan lang, no? We also have some carabiner
hooks here. Kaya kung may dala ka man na mga plastic na may bitbitan, pwede mong isuksok dito at di ka mag-worry na kahit dumiko-liko ka ay matatapon. Bukod doon, meron din siya dito sa may upuan na side. Carabiner hook din siya. So, kabilaan yan. For daily use, magagamit mo rin talaga tong motorsiklo na to. At napakagandang companion nito pagdating sa pamamalengke, pag-grocery, all that stuff that you need to do. Lalong-lalo na siguro kung mga babae rin gagamit nito. Siyempre, napakadami nilang agenda for the day. Super useful ng motor. On the side profile naman yan, netizens, nung una, it looks weird to me at hindi ko siya ganun na-appreciate. Pero eventually, nakasanayan ko na yung itsura niya and somehow, it's advantage dahil nga, iba yung itsura niya compared sa mga competitors niya. And kung makikita nyo, super compact lang siya. And even on the side profile, it's really stylish and retro looking. Meron lang tayo ditong konting silver na decals. May nakasulat na Fazio on the black side. And then may accent tayo dito na kulay black. Yung loob naman niya, we still have the glossy finish here. And then matte fairings naman sa loob is actually good quality plastic. Not the best quality plastic or hindi yung soft material, pero it is on the durable side. We also have our step for our pillion ride. Yung tapakan ng angkas natin, it's also aluminum. So it's good looking. Meron din tayong kill switch sa side stand. Side stand natin kulay black din. Napakaliit lang ng kanyang air filter and also ng crankcase. Pati na rin ang kanyang suspension na unit swing sa likod is somehow mapayat lang siya or manipis lang siya. But yun nga yung medyo curious ako kung kamusta kaya to pagdating sa feedback sa mga kalsada ng Pilipinas. Sa likod na gulong naman, also Dunlop tires din kaya maaasahan. Pagdating sa size, we have here 110 by 70 by 12. 12 inches sa unahan, 12 inches sa likuran. Unfortunately, drum brake pa itong likuran niya. Pero okay na rin yun. Always use both brakes na lang kasi 125cc naman itong motorsiklo na ito eh. But somehow siguro we can expect na magkaroon ng ABS version. Ngayon naman pagdating sa likurang bahagi niya, netizens, for the tail lights or the tail assembly, ganun din parang nakikita ko pa rin yung dibdib niya sa unahan. So, we have here sa mga gilid na red fairings and then sa gitna ay meron tayong black part. On the turn signals, same din sa unahan. We still have bulb type. Ito din isang to, I think still bulb type. And meron din siya parang smoke effect. There's something on it na talaga nakakapagpa-premium tignan sa motorsiklo. Nakakatuwa sa kanya, netizens. Wala siyang designated na ilaw para sa plaka, pero meron siyang awang dito. Kaya yung ilaw sa tail light, damay na rin yung pinaka-plate light. Dito sa side na to, I think meron to dapat na reflector. Di ko alam kung ganyan ba talaga yan or it should have a reflector. Usually kasi may reflector yung mga ditong side ng mga Yamaha. On the right side of the scooter naman, netizens, dito natin makikita of course yung tambucho natin. Also, this one is super minimalist looking lang yung kanyang tambucho. Gustuhan ko rin na oval siya kasi parang pasok sa totality ng mga designs na nakalagay dito sa iba pang mini parts ng motorsiklo. We also have our air cooling system dito. Sa makina nga pala, makakaasa tayo dito na meron tayo single overhead cam, 2 valve, single cylinder, 125cc engine, and yun nga, air-cooled. So, for 125cc na air-cooled, actually, okay na yan, swak na yan. There's no need to worry na baka mag-overheat tayo in the long ride kasi swak naman siya for its displacement. But still, of course, we're aiming na maging future-proof na rin to at magkaroon ng liquid cooling system in the future. For the seat height, meron tayong 750mm sa seat height. So, even yung mga short riders natin at lady riders na mas mababa pa sa 5 feet ay kayang-kayang imaneho ang motorsiklo na ito. For the seating position, naka-upright lang kaya super comfortable even on traffic situations at super spacious ng kanyang legroom kaya kahit yung mga tall riders ay hindi mamomroblema sa motorsiklo na to at magugustuhan nyo pa rin siya. It is 95 kilograms naman pagdating sa weight. So sa mga nangangamba na baka maitumba nila yung motor at masyado sila nabibigatan, magaan na po siya para sa kanyang category. So don't need to worry about but sapat lang yung bigat na yon para manatili tayong lapat sa kalsada lalong-lalo na sa mga open highways at malalakas na hangin na sitwasyon. The ground clearance naman is 135mm is on the average side. So pagdating sa mga higanting hubs ng Pilipinas or sa mga somehow semi-off-road experiences, magugustuhan mo pa rin at pasok na pasok sa daily drive ang motorsiklo na ito. So that's a good thing. For the pillion ride, malaki pa yung space ko dito. So even for the pillion ride, you will have the comfort at yung lambot naman ng upuan niya is also very good in size. Kaya yung pagkakaupo mo sa kanya, lapat na lapat. Para ka lang nakaupo sa sofa. For the colors, sa side dito sa red, meron din tayong ivory white, yung una ko na review. And of course, gusto rin makita yung cyan kasi napaka-powerful din and napaka-buhay na buhay nung color variant na yon. For the SRP, meron tayo ditong 92,900 pesos na suggested retail price. Available ito dito sa Yamaha Motor Trade Platero, Binyan, Laguna. Kung gusto mo naman mag-installment, magda-down payment ka lang ng 13,000 pesos and then magma-monthly ka for 3 years ng 4,077 pesos. So,
Marami nagtatanong, sulit nga ba talaga ito? Or kung ako, bibili ba ako ng motorsiklo na ito? For me, kung ilalagay ko yung sitwasyon sa sapatos sa mga consumers, this is something na talagang mangingibabaw sa kalsada and it will age well at napaka-timeless ng kanyang design. Bukod pa doon, napaka-futuristic ng kanyang mga specs and features. Kaya for me, for that price point, napakasulit na ng motorsiklo na ito. If given a chance, syempre kapag nakapag-ipon-ipon tayo, syempre gusto ko rin na magkaroon ng ganito, si OBR Lourdes, para matuto din siya magmaneho ng kanyang sariling motorsiklo. Ngayon, netizens, gusto nyo ba ang Yamaha Mio Fazio? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.